Bagong lahat, luma muna. Noong nakaraang taon sa West, first time sa history na 5 team sa Pacific Division ang pumasok sa playoffs. Ito yung masasabi mo sa ngayon na mahirap na division sa NBA. Dahil 5 ang pumasok nung nakaraang taon sa postseason, technicality noon, 2 spot yung open. Sa Pacific Division, per team, meron agad sila doon na 16 games na magtatapat. Sa 16 games na yon, kailangan manalo ng kada series sa isa't isa para sa tiebreaker. Doon kasi minsan nagkakatalo. So merong rivalry ang Lakers at Clippers. So next episode na yung preview doon. Pero bago yon, may rivalry din sa ngayon ang Kings at Golden State. Ang tanong lang doon kung ganun pa rin ang magiging season ng Sacramento katulad nung nakarang taon. Naglaban ng 2 beses sa preseason ng Golden State at Kings. Kinalaban din naman ng Golden State ng 2 beses ang Lakers. 4-0 ngayon ang Golden State so far sa kanilang preseason, 0-4 naman ang Kings. Sa botohan kasi ng mga GM at analyst, Golden State pa rin ang nilagay nila na isa sa mga contender sa West. Yung ginamit ng Golden State sa kanilang preseason game versus Sacramento minus Draymond, ito yung possible na ilagay din naman nila sa roster. Naglagay din sila ng ilang players mula sa G League at kung sakali naman merong hindi makalaro sa main lineup nila, pwede silang kumuha doon na dati pa naman nilang ginagawa. Nakailang preview na rin naman ako dito kay Jonathan Kuminga, hindi ko napapahabain. Makikitang nag-improve talaga siya dahil meron siyang 24 points, 5 rebounds, 2 assists at 45% sa 3-point area ngayong preseason. Big numbers yun kung itutuloy pa rin yun sa regular season. Either first 5 or second unit, malaking bagay yun. Hindi lang alam kapag bumalik si Draymond Green. Dahil posible magkaagawan ulit sa minuto doon. Sa ngayon kasi hindi pa nalalagay yun sa kanilang experiment dahil yun ang ginagawa ngayon ni Steve Kerr. Si Klay Thompson naman may kailangang patunayan ngayong taon dahil sinasabing wash player na siya or napaglipasan na. Siya pa rin naman ang top 3-point shooter noong nakaraang taon. At nung last season, nag-average pa rin naman siya ng almost 22 points, 4 rebounds, 2 assists at 41% sa 3-point area. Yan ang average pa rin ni Klay bago siya ma-injured nun. Meron pa siyang season high na 54 points versus Atlanta Hawks. Umiscore din si Klay na meron siyang 10 or more 3-point shot. 2 beses siyang ginawa yung 42 points na meron 12 3-point shot. Mostly, nag-struggle talaga si Klay sa postseason. Last impression, last yun. Ang isa pa doon, si Klay ang best 3-and-D player sa NBA, 3-time all-defensive team pa siya. Meron pa siyang average na 41% sa 3-point area. Kasama pa doon, isa siya sa best 3-point shooter ng liga. Ang rating naman ni Klay Thompson sa defensive rating, nasa 109 sa kanyang buong karir. Pero noong nakaraang season, bumagsak yon sa 116. Yun ang pinakamababa niya sa kanyang buong karir. Mostly nangyari pa yon sa playoffs. Sabi nga ni Klay Thompson, nag-i-enjoy siya sa scoring at shooting. Halos katulad din ng pag-stop niya ng player at pagkuha ng rebound. Hindi pa alam kung magiging apektado ang season niya dahil nga gagamit ng small ball offense ang Golden State at hindi pa nakikita ngayon kung ano magiging epekto nun, lalo na sa mga switches. Katulad naman ni Klay Thompson, ibang breed ng player si Steph. Going 36 na siya sa March 2024. Pero dahil shooter si Steph, importante pa rin siya sa team. Ang 2023 ang third season ni Steph na may highest rate sa 3-point area. Pero bumagsak din ang numbers of games niya. Dahil shooter si Steph, alam mo na rin sa 3-point area manggagaling yung kanyang mga points. Malaking parts din ng points niya last season galing doon. Baliktad nga lang silang dalawa ni Klay Thompson. Dahil si Steph, na-develop siya bilang two-way player sa later part ng kanyang karir. Pero kapag mga two-way player, lapitin din ng injury. Naging all-around player din si Steph noong mga nakarang season. Dahil nasa kanila pa si CP3, mostly papabor yun sa kanila dahil mga spot-up shooter si Klay at si Steph. Maka 60 games lang si CP3, malaking bagay yun sa regular season muna. Meron pa talagang isang palaisipan dyan kung yung Golden State ay magiging tulad pa rin noong nakarang season kapag road games. Sa home court, wala silang nagiging problema nun. Big games talaga yung ginagawa. Pero yung road games nila, wala talagang makita sa stats kung ano nagiging problema. Sila ang worst team na nakapasok sa top 6 sa parehong conference kahit playoffs na merong mababang road wins. 11 out of 30. 2-18 pa ang Golden State sa first 20 games nila sa road. 16-18 ang Warriors mula opening hanggang Christmas game. 41% na ng games ang natapos nun. May total silang 34 games until Christmas, 19 games ang nasa road, 3 panalo lang doon na nakuha ng Golden State.
Sa bagong schedule ng Golden State, meron silang 13 games sa road until December 25. Mas late ng konti kasi yung start ngayon. Nasa 4 din yung diferensya kumpara noong nakarang taon. 14 games naman sa home court nila, pero sa opening week, lalo na yung first 2 weeks doon, may stretch ang Golden State na meron silang 7 road games. May isa lang naligaw doon na home court. Yung ikatlo or ika-4 na ata tong linggo, 6 naman na home court game para sa Warriors. Kung katulad ng last season ang Golden State na hindi pa rin nila makuha yung panalo sa road games or mag-struggle sila sa simula until end of December, mahirap masabi yung second part mula January until April. So next year ko na gagawin yun dahil hindi pa alam talaga, preview pa lang to. Sa side nila, meron silang legit rotation dapat na gagamitin. Wala silang time sa ngayon na mag-experiment since sila yung merong isa sa hectic schedule, lalo na yung second part. First 2 weeks pa lang masusubukan doon ng Golden State. Yung ranking ng difficulty ng schedule, nakabase yun kung sino ang makakatapat nila. Yung Sacramento Kings, tinatag yun na pangatlo di umano na may pinakamahirap na schedule sa buong season. Sunod sa San Antonio at Houston na nasa top 2. Base kasi yun kung sino ang makakatapat nila. Ang difficulty pa base kung ilang road games at ilang home games kasama pa doon yung back-to-back games. Dahil mostly second part ng season ng Golden State marami sila doon.